Magandang araw po muli sa ating lahat, sa mga kapatid natin sa iba't ibang lugar na nanonood. Magandang araw po sa ating lahat. And also for our viewers who are from other countries, I am sorry if I have to speak in Tagalog again, but for you to understand, I intentionally put the outline, and I hope you can view the outline so you could follow on the study that we are doing. So sa umagang ito or sa araw na to, ang ating pong pag-aaralan patungkol po sa iglesia sa Bagong Tipan. So sabi yan kung makikita niyo sa screen niyo, the New Testament Church as the called out body. So yan po ang ating pag-aaralan. Patuloy po natin, sabi riyan sa ating outline, sabi niya, the called out body. Maraming mga salita ang pilit na ginagamit para i-describe kung ano nga ba ang iglesia sa Bagong Tipan. Pero ayon sa pag-aaral, ang iglesia po na mababasa natin sa Bagong Tipan, ito po ay nanggaling sa salitang Kuriakos na ibig sabihin belonging to the Lord o ibig sabihin pag-aari ng Panginoon. Ito rin po ay nanggaling sa wikang Grego na eklesiya na siyang ginamit ni Jesus at ng mga apostol nang ibig sabihin is to call out. Kung kaya, kapag pinagsama natin yung mga yun, inunawa nating mabuti, masasabi natin na ang itinuturo ng Bagong Tipan, the New Testament term means a called out body of people. Ang iglesia, ito'y mga grupo ng tao na tinawag ng ating Panginoon. So yan po ang itinuturo sa atin ng Bagong Tipan. Pero para mas maunawaan natin, pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, ano po? The called out body. The word church is used in two senses in the New Testament. Mayroong dalawang aspeto ng pagkakagamit sa salitang iglesia sa loob ng Bagong Tipan. Una, sabi riyan, it is in a universal sense, referring to all those called out of the word into God's service. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa pangkalahatan. May mga pagkakataon na kapag nabasa natin salitang iglesia, ito po'y tumutukoy sa bawat individual na nasa sanglibutan or ito po'y pangkalahatan. Gaya nga ng nasulat dyan, mababasa nyo sa screen ninyo, sabi niya, and I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church. Yung church na mababasa natin dyan, yung iglesyang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang itatatag, yung iglesyang pangkalahatan na binubuo ng bawat Kristiyano na makikita natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Meron din naman pangalawang aspeto. Pangalawa yung tinatawag nating local sense o yung iglesyang makikita natin sa isang lokalidad. Di po ba? Halimbawa, mayroon tayong iglesia dito po sa Tugigaraw. Yung po'y matatawag natin na lokal ng Tugigaraw. Meron din pong iglesia doon sa Magirig. Matatawag nating iglesia lokal ng Magirig. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2, sabi niya, to the church of God which is at Corinth. So makikita natin sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yung pag sinabi nating lokal na iglesia, ito po iglesia na makikita natin na matatagpuan natin sa isang lokalidad. So para hindi tayo malito, pag may nabasa tayong iglesia, unawain nating mabuti kung ano nga ba yung iglesyang itinutukoy dyan. Kung ito ba'y tumutukoy sa pangkahalatan na iglesia o kung ito ba'y tumutukoy sa lokal na iglesia. Dahil dalawang klase ng paggamit ang makikita natin na ginamit para sa salitang iglesia sa loob ng Biblia. Now, sabi natin kanina, tayo ay tinawag. Tinawag tayo ng Panginoon o yung iglesia, they are a group of people that are called by God. So, ano nga ba ang kalikasan ng pagkakatawag dito or the nature of this calling? Una, sabi riyan, it is called of God. So, bilang tinawag ng Diyos, makikita natin o masasabi natin na ito ay isang banal na pagkatawag. So basahin po natin sa wikang Tagalog sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 10. Sabi niya dito, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo
makikita natin pagkatapos na kayo makapagbatang sangdaling panahon ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ayon dyan sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 10, tayo po'y tinawag ng Diyos. Isang banal na klase ng pagtawag sapagkat ito'y nanggaling sa ating Diyos. Sa ikalawang Timoteo naman, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, hayaan nyo pong ibasa ko sa Tagalog bagamat makikita natin English ang nandyan. Ano po? Sa ikalawang Timoteo 1:8 hanggang 9, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sa 9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. So nakita po natin ang tumawag po sa atin, buhat po sa kawalan, tinawag tayo ng ating Diyos upang tayo po'y mapabilang sa kanyang iglesia, tayo'y maidagdag sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Diyos ang tumawag sa atin, banal, malinis, ibig sabihin, ito po'y kinakailangan nating pakinggan sapagkat dahil tinawag tayo ng isang banal na Diyos, ang nais lamang niya sa atin, mahugasan tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi lamang po isang banal na pagkawag ang kanyang ginawa. Ano po? Makikita rin natin, sabi niya, we are called into fellowship and peace of Christ. Nais niya na nung tinawag niya tayo, magkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa ating Panginoong si Jesucristo. Sabi niya, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa, makapagkaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dito naman po sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 15, sabi niya dito, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na siya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. So makikita niyo ano po, tayo po makasalanan, tayo po'y nasa labas ng iglesia, tayo po'y nasa kawalan. Hindi po natin alam kung saan po tayo patutungo. Pero dahil sa nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan, ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kawalan, ang kanya pong ginawa, tinawag niya tayo. Tinawag niya tayo upang tayo maging kasapi ng kanyang iglesia, upang tayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa kanyang anak na ang ating Panginoong Jesucristo, at bukod doon sabi niya, upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, upang tayo maging isa sa katawan ng ating Panginoong Jesus. At alam po natin na yung tinutukoy dyan na one body sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 23 ay walang iba kundi ang katawan ng ating, kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Sabi niya, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So kapag nabanggit natin yung katawan, pag sinabi diyan na meron tayong pakikipagkaisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinutukoy na katawan diyan na meron tayong pakikipagkaisa ay yung iglesia ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, yung iglesia, sabi natin, called out body of people. Tinawag tayo upang tayo maging kasapi ng iglesia, maging isa sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Sabi niya rin dito, we are called to be children of God. Napakaganda po nun. Ano po? Napakagandang pakinggan na ikaw po ay anak ng Diyos. Ano po? Yung kinagistan po natin kapag magulo sa paligid natin, nag-aaway-away yung mga matatanda noon, kadalasan naririnig natin, anak ka ng Diablo. Ayoko pong natatawag akong anak ng Diablo. Ano po? Pero kapag po pala tayo naging kasapi ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus, nung iglesyang mababasa natin sa Bagong Tipan, sa loob ng Biblia, ang sabi dito, tayo ay tinawag na maging anak ng Diyos. Sa Roma 9:25 sabi naman dito, gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Dati hindi po tayo nabibilang na hindi tayo itinuturing na kasapi ng bayan ni Kristo. Hindi niya tayo itinuturing na anak. Pero dahil sa tayo'y kasabi na ng iglesyang mababasa natin sa Bagong Tipan, ang sabi niya, magiging bayan niya tayo. Sa 26 sabi, at mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan,
At diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Napakaganda po, ano po. Sabi rito, magiging tatawagin niya tayong kasapi ng kanyang bayan at ang mas maganda ron, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Sa Roma 1.7 naman, tunghayan natin. Ano naman po ang nakasulat dito? 1.7 ng Roma, sabi niya, sa lahat ninyong nga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. So sabi natin ang ating Diyos banal. Kapag tayo po'y tinawag at kapag tayo naging mga anak ng Diyos, ano pong nangyayari sa atin? Tayo rin po'y nadilinis. Tayo rin po'y nagiging banal. At kaya nga po papasukin din natin yung sinasabi rito na ito rin pong kalikasan ng pagkatawag sa atin or nature of calling din sa atin is masasabi natin na it is a holy calling. Pag sinabi natin holy calling, banal na pagkatawag. Sabi niya sa 1 Thessalonians 4:7, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Hindi niya tayo tinawag para maging madumi. Tinawag niya tayo para maging malinis. Tinawag niya tayo para maging banal. Yan po yung klase ng pagtawag na tinawag sa atin. Kung bakit ninais ng Diyos na maging kasapi tayo ng iglesia na nababasa natin sa bagong tipan. Sa kalawang Timoteo 1:9, sabi niya rito, who has saved us and called us with a holy calling. Tinawag tayo ng isang banal na pagtawag, hindi sa pamamagitan ng gawa, ng pamamagitan ng ating gawa, kundi tayo tinawag para maging banal, para maging malinis. At sa unang Pedro 1:15, sabi niya, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Ano po? Nais po tayong maging banal din ng ating Diyos. Nais niya tayong maging malinis. Kaya nga po sabi natin, sabi ng Biblia, itinuturo ng Biblia, bago na itatag yung iglesyang ito na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangang mamatay siya sa krus. Kinakailangang bilhin niya ng kanyang sariling dugo yung iglesia upang maitatag yung iglesia. Mababasa natin yan sa Acts chapter 20 verse 28 na yung iglesyang ito na nababasa natin sa bagong tipan ay binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Bakit po? Sapagkat nais niya na tayong lahat na magiging kasapi, nais niya na tayo na magiging kasama doon sa loob ng iglesia, nais niya na maging banal po tayo. Kaya po, bukod sa ito'y holy calling, itinuturo din po ng Biblia sa Hebrews chapter 3 verse 1 na ito rin po isang makalangit na pagkakatawag, di po ba? Hebrews chapter 3 verse 1, sabi rito, sa wikang Tagalog po, sa English mababasa po natin dyan. 3:1 sabi niya, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Tingnan niyo po ang tawag sa atin nung sumulat ng Hebrews. Ano po? Ang tawag niya sa mga Kristiyano, mga kapatid. Mga kapatid na may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Tumatawag yung langit sa atin. Tinatawag tayo ng langit, nais ng langit na tayo makauwi doon. Nais ng langit na makabalik tayo doon sa ating tahanan. Pero para po tayo maging makabahagi sa pagtawag ng kalangitan na ito, kinakailangan po muna nating maging kasapi ng iglesyang mababasa po natin sa bagong tipan. At yung iglesyang mababasa po natin sa bagong tipan, wala pong iba yan kundi yung iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung nature of the calling. Sabi niya, it is called of God. It is a divine calling. We are called into fellowship and peace of Christ in one body. And we are also called to be children of God, called to a holy calling, and also we are called to a heavenly calling. Napakaganda po, ano po. Gusto po natin yan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na ang dami nating problema. Gusto ko po ng maging anak po ng Diyos na makauwi doon sa sangkalangitan. Patuloy po natin. Sabi niya rito, sabi natin tayo tinawag. Pero paano? Ano po? Paano po tayo tinawag? Meron po ba tayong na-receive na text or message from messenger or email kaya na sinasabi na kinakailangan nating magpakita sa appointment sapagkat tayo tinawag? Hindi po sa ganung paraan kung paano tayo natawag. Sabi dito sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 21, we were called
by our calling are made possible by the suffering of Christ. Sa pamamagitan ng paghihirap ng ating Panginoong Kristo, tayo pinatawag. Sa pamamagitan ng pagkakapako niya sa krus, tayo pinatawag. Ano po? Para po tayo ay maging kasapi ng iglesia, para po magkaroon muna ng iglesia na kung saan tayo po'y maidadagdag, kinakailangan mo ng mahirapan ni Kristo. Kinakailangan mo ng mamatay ni Kristo sa krus. Sabi nga natin kanina, para mabili niya yung kanyang iglesia. And ganun din po sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, sabi niya, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Napakaganda po. Ano po? Sabi natin, paano tayo tinawag? Sa pamamagitan ng paghihirap ni Kristo, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, tayo rin po tinawag niya buhat doon sa kadiliman. Hindi po ba tayo dati nasa kadiliman? Nung tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, nasa dilim po tayo. Hindi natin alam kung saan po tayo patutungo, kung ano po mangyayari sa ating buhay. Hindi natin alam kung tayo po ba'y makakabalik pa sa langit, makakauwi sa ating tahanan sa langit. Pero merong isang Panginoong Kristo na buhat sa ating pagkakasadlak sa kasalanan, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay, hinayaan niyang umagos yung kanyang sariling dugo sa krus upang sa ganun matawag niya tayo mula sa kadiliman at madala niya sa kanyang kaliwanagan. Saan po natin nalaman yon? Saan po natin naunawaan yung mga bagay na yan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung Ebanghelyo, mababasa po natin sa loob ng Biblia, yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tumatawag sa atin, na siyang nagtuturo sa atin kung anong dapat natin gawin upang tayo po'y maging kasapi ng iglesia na mababasa natin sa bagong tipan. Sabi niya, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 hanggang sa 14, kung babasahin natin sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi niya. Ano po? Ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 14. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula, sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, tinawag po tayo. Sa pamamagitan po ng mga nababasa po natin sa loob ng Biblia. Hindi po sa kung ano't anong sari-saring pangako lamang po ang siyang nagtawag po sa atin. Ano po? Hindi po kung ano-anong propaganda, hindi po kung ano-anong mga tinatawag natin ng mga pambobola ang tumawag sa atin. Ang tumawag po sa atin, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa pamamagitan ng salita ni Kristo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, malalaman natin na merong ng Jesus na nagpakahirap, na hinayaan niya mamatay yung kanyang sarili upang maalis tayo doon sa kadiliman at madala tayo sa kaliwanagan. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Yan po yung paraan kung paano tayo natawag. Ngayon, nung tayo po'y tinawag, ano naman po ang kapalit nun? Ano naman po ang mapapala natin sa pagkatawag na yan? Sabi ng Biblia, ayon sa kasulatan, ayon sa Ebanghelyo, meron pong pag-asa dyan sa pagkatawag sa atin. Na nung tayo natawag, nagkaroon tayo ng magandang pag-asa. Ano po yung pag-asa? Iisa-isayin po natin yan. Sabi niya rito, that we may be worthy. Para maging tapat tayo, maging karapat dapat tayo. Karapat dapat po saan? Sabi riyan, therefore we also pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ, that we may be worthy. Worthy saan? Sabi nga natin, titignan natin mamaya. Sabi niya first in Ephesians chapter 1, verse 4, 1 to 3, sabi niya, therefore the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Sabi niya, tayo maging tapat, maging karapat-dapat. Sa Tagalog, ito po yung pagkakabanggit niya. Ano po? 4.1 sabi niya, namamanhik nga
sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuhan na may pagpapainuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Nakita natin kanina nung tayo po'y tinawag, nagkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong nandoon na tayo, natawag na tayo, nabilang na tayo sa kanyang iglesia, mababasa natin sa Bagong Tipan, sabi niya, we walk worthy. Pagsikapan nating maglakad tayo ng nararapat. Na sana pag-ingatan natin yung pakikipagkaisa natin sa ating Panginoong Jesus, sa Espiritu. Bakit po? Sapagkat kapag naging tapat po tayo, naging karapat dapat tayo, sabi niya, we will inherit a blessing. Meron po tayong mamanahin na pagpapala na galing po sa taas. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, sabi niya, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So nabasa po natin ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Unang Pedro pa lang dapat nating basahin. 3:9 sabi niya rito, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Ano po yung pagpapala ating mamanahin kapag nanatili tayo sa iglesyang yan? Kapag tayo nanatili sa iglesyang nababasa natin sa Bagong Tipan, kapag hindi po tayo umalis doon, babalik ang ating Panginoong Jesucristo at kukunin niya yung kanyang pag-aari. Kukunin niya yung kanyang iglesia at ililigtas po niya. Efeso Kapitulo 5:23 sabi niya, sapagkat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sabi natin si Kristo ang pangulo ng iglesia, siya ang tagapagligtas ng katawan. Nasasabi natin kanina, yung katawan sa Efeso 1:22 hanggang 23 ay tumutukoy sa iglesia. So nangangahulugan, si Kristo rin ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. At kapag iniligtas niya yung kanyang iglesia, dadalhin po niya sa langit. Ito po yung pagpapala na naghihintay sa atin. Pagpapalang mamanahin natin yung magkaroon tayo ng pagkakataon, pag-asa na makauwi sa langit, makasama natin ang Diyos habang panahon na paglingkuran lamang siya. Gusto ko po yun. Gusto po natin yun. Hindi lamang po yung makauwi tayo sa langit, kundi sabi niya rito, Philippians chapter 3, verse 13 to 16, we want perfection. Ano po? To inherit a blessing unto perfection. Sabi niya, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Ano po ang sabi ni Pablo? Sabi niya, reaching forward to those things which are ahead. Ano po yung mga bagay na nasa hinaharap na kanyang tinitignan? Sabi niya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Merong prize na naghihintay sa langit. Merong prize na ipagkakalob ang ating Panginoong Jesucristo. Kanino po? Sa kanila na nananatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos. Sa kanila na nananatiling karapat-dapat na nasa loob ng iglesia, nakikipagkaisa sa ating Panginoong Yesus. Kapag tayo nanatiling tapat, hindi lumabas sa iglesia, nanatiling naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, meron tayo ng prize na sinasabi ni Pablo. Gusto ko po yun. Kaya po ang ating pong dapat gawin, sabi niya, we make our calling and election sure. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Sa Tagalog, sabi, maganda yung pagkakasulat sa Tagalog. Ano po? Ikalawang Pedro 2, 1 hanggang 1, sabi niya rito, datapwat lalong-lalo na mga nagsisilakad ng ayon sa laman. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10, sabi niya, kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawad at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod magpakailanman. So sabi niya, pagsikapan natin, pagsikapan na tayo maging
magpakapanatag sa pagkatawag at pagkahirang. Bakit po? Sapagkat kung tayo po'y naging tapat, naging pinagsikapan nating maging panatag sa pagkatawag at pagkahirang, sabi natin, hindi tayo manghihina. Hindi tayo aalis sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mananatili tayo sa loob ng kanyang iglesia. Mananatili tayo doon sa loob ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at gaya ng nabasa natin kanina sa Efeso 5:23, ang tagapagligtas ng iglesyang yan na kanyang itinatag ay walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. So nakita po natin yung ating napag-aralan, the called out body, na tayo po'y tinawag upang magkaroon ng pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y tinawag upang sa ganon magkaroon tayo ng pag-asa, pag-asang makauwi sa langit, pag-asang makasama natin ang ating Diyos ng habang buhay. Higit sa lahat, mula sa pagkakasala, tinawag tayo upang maging malinis tayo, maging banal tayo. Huwag na po tayong bumalik doon sa kasalanan. Manatili na lang po tayo sa loob ng iglesia na kung saan nakaanib tayo, sa iglesia na kung saan nakasumpong tayo ng kaligtasan. Sa mga nanonood naman po na wala pa sa loob ng iglesyang yan, maaaring tinawag na rin po kayo. Tinatawag po kayo ng ating Panginoon, pero yung iba sa atin, maaaring nagbibingi-bingihan, hindi naririnig, or ayaw nating sumunod. Huwag na po nating hayaan mahuli po ang lahat. Sa panahon na kinakaharap natin ngayon, kinakailangan po nating siguraduhin yung ating kaligtasan. Kinakailangan po nating siguraduhin na naroon tayo sa loob ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa loob ng iglesyang mababasa natin sa bagong tipan. Sa loob ng iglesyang kung saan meron tayong pag-asa na makauwi sa sangkalangitan. Kapag nagawa po natin yon, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng ating pinag-aralan, ang sabi ng ating binasa sa Efeso 5:23, si Kristo magliligtas sa kanyang iglesia. So bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Diyan po sa screen ninyo, meron pong nakasulat. Kung meron po kayong katanungan, diyan sa taas na parte, makikita po natin sa left side, sa pinakataas, yung number po natin, 0917-307-6718. Maaari po kayong mag-text at sabihin niyo po kung ano yung mga katanungan at susubukan po nating sagutin sa mga susunod na ating pag-aaral. Sa mga kapatid po natin, alam po natin na hindi po madali yung mga kinakaharap natin ngayon, hindi lang po sa mga kapatid, sa lahat po ng taong nanonood o nakikinig. Magpakatatag po tayo. Huwag po nating kalimutang manalangin at magtiwala sa ating Diyos sapagkat ang lahat po ng ito ay lilipas po. Magandang araw po sa ating lahat. And sana po meron po tayong napulot, natutunan, and God bless each and every one of us.